pagsubok man ay dumating sa ating buhay, laging may paraan upang tayo'y makapag-aral. Tara na't matutong magbasa at magbilang. 1, 2, 3, 4, ABC Plus ay kasama. Kapit-bisig tayo na. We learn as one. Yes, we learn as one. Together hand in hand. We learn as one. Yes, we learn as one. Together hand in hand. Sa edukasyong hatid sa bawat tahanan, walang iwanan. Because we learn as one. Pangarap ay matutupad basta't laging magsumikap. Sa ating kamay nakalaan ang liwanag ng bagong bukas. We learn as one. Yes, we learn as one. Together hand in hand. We learn as one. Yes, we learn as one. Together hand in hand. We learn as one. Yes, we learn as one. Together hand in hand. We learn as one. Yes, we learn as one. Together hand in hand. Sa edukasyong hatid sa bawat tahanan, walang iwanan. Because we learn as one. Magandang araw sa mga mabubuti at masasayahing mag-aaral na ikalawang baitang. At sa lahat ng mga batang sabik na makibahagi sa We Learn as One, ang radyo kong paaralan. We learn as one. Yes, we learn as one. Together hand in hand. Ito po ang programa kung saan sama-sama tayong masayang matututong magbasa, makinig, sumulat at magsalita. Nais namin na matulungan kayong patuloy na linangin ang tunay na pagmamahal sa aklat at pagbabasa sa eskwelahan o sa bahay. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd at ng United States Agency for International Development o USAID. Ako si Teacher Al. At ako naman si Teacher Mitch. Kumusta naman sa ating mga guro, mga magulang at iba pang mga tagapakinig mula sa iba't ibang sulok ng bansa? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Ikaw, Teacher Mitch, kamusta ka? Salamat sa pangangamusta, Teacher Al. Mabuti naman ako. Bagamat may kaunting lungkot. Bakit naman, Teacher Mitch? Anong nasa isip mo? Paborito ko kasing pinapanood ang mga estudyante kong naglalaro tuwing break time sa aming eskwelahan. Pero dahil sa panahon ngayon, kailangan nating lahat na manatili lamang sa bahay upang maging ligtas sa mga mabibilis na kumalat na sakit. Hindi ko na nakikita ang mga estudyante ko. Tama ka, Teacher Mitch. Nakakalungkot nga yan. Ang mga estudyante ko dati ay laging naglalaro ng patintero. Parang hindi sila nagsasawat na papagod. Nakapasok na ako! Galing mo! Malapit na kitang maawat! Habulin ka! Isa pa! Sige! Ang saya nilang panoorin na tumatakbo mula sa isang dulong parihabang guhit hanggang sa kabila habang pilit na umiiwas sa mga galamay ng mga kaibigan. Kayong mga bata, alam ba ninyo kung ano ang patintero? Nalaro na ba ninyo ito? Sige nga, pag-usapan ninyo ito ng mga kasama niyo sa bahay ng mabilis lang. Masaya nga yan! Kahit nga ako, nung bata ako lagi namin yung nilalaro ng mga kaibigan ko. Malapit na kitang maawat! Uwi na! Mahilig naman ang mga estudyante ko sa taguan.
Marami kasing mapagtataguan sa aming eskwelahan. Mga puno, mga upuan, mga sulok-sulok at iba pa. Nakakatuwa sila. Ang gagaling nilang magtago. Minsan nga, napapagod na sa kakahanap kung sino man ang taya. Masaya naman talaga maglaro ng taguan. Kahit saan, pwede mo itong laruin. Nung bata pa ako, paborito ko rin niyang laruin kasama ng mga kapitbahay ko. Teka, Teacher Al, alam mo bang meron tayong libro tungkol dyan? Talaga? Tara, basahin natin kasabay ang ating mga mag-aaral, mga guro, mga magulang at iba pang tagapakinig. Oo, sige! Mga bata, alam ba ninyo kung saan nakatago ang inyong librong pinamagatang Taguan? Ito ang librong may larawan ng isang batang babae na nakaturo sa isang batang lalaki sa pabalat. Hanapin ninyo ito! Kumuha na rin kayo ng lapis at notebook o papel, ha? May mga gawain kasi tayo pagkatapos nating magbasa. Kung wala naman kayong kopya ng libro, ay ayos lang yan. Sabay-sabay pa rin tayong matututo. Basta, ihanda ninyo ang inyong mga lapis at notebook o papel. Sapat na ba ang 20 segundo para kunin ninyo ang inyong mga libro at gamit? Sapat na yan! Alam kong mabilis kayo! Sige na! Hawak na ba ninyo ang inyong mga libro? Teka, mukhang hinihingal pa kayo. Alam ko kasing pinilit ninyong kunin ang inyong mga libro at gamit ng mabilis. Ganyan talaga ang pakiramdam pagkatapos tumakbo. Parang pagkatapos lang maglaro ng patintero at taguan. Huminga nga muna tayo ng malalim ng 3 beses bago magbasa. 1, 2, 3. Salamat, Teacher Mitch. Sa tingin ko ay maaari na tayong magsimula. Di ba mga bata? May isa lang akong paalala habang nagbabasa. Sa tuwing maririnig ninyo ang tunog na ito, ay ililipat ninyo ang libro ninyo sa susunod itong pahina. O, isa pa. Pakinggan natin uli ang tunog na sinasabi ko. Mga bata, ang ating tagapagkwento ngayon ay walang iba kung hindi ang ating... Teacher Al! Mga bata, ano ang nakikita ninyo sa pabalat ng inyong mga libro? Tama! May isang batang babae na nakaturo sa isang batang lalaking tila gulat na gulat. Bakit kaya siya gulat na gulat? At ano ang ginagawa niya sa likod ng drum? Teacher Al! Gusto ko nang malaman! Tara na! Magbasa na tayo! O sige! Mga bata, alam ba ninyo kung nasaan ang pamagat ng libro? Ituro nga ninyo. Tama! Ngayon naman, basahin nating magkasabay. Taguan. Ang kwentong ito ay sinulat ni Ani Rosa Almario at ang mga larawan naman ay iginuhit ni Jericho Moral. Aba, may isa uling larawan. Ano naman ang nakikita ninyo ngayon? Yung batang babae ba uli kamo? At isa pang batang tila gulat na naman? Tama! Pero bakit kaya? Ano? Siya ang taya? Aba, magandang hula yan ha. Sige, alamin natin. Simulan na natin ang pagbabasa. Pumunta tayo sa unang pahina. Kabilugan ng buwan. Kay sarap maglaro ng taguan.
Taguan, maliwanag ang buwan. Wala sa harap, wala sa likod. Pagbilang ng 10, nakatago na kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isay? Junjun? Nona? Sino sa tingin ninyo ang unang makikita ng batang babae? Isay! Nakatago ka pala sa likod ng halaman. Sino naman ang pangalawa niyang makikita? Junjun! Andyan ka lang pala sa likod ng drum. May 3 kalaro ang batang babae. Nahuli na niya si Isay at Junjun. Sino ang pangatlo at huli niyang makikita? Nona! Muntik na kitang hindi makita sa likod ng bakod. Aba, ang bilis! Nakita na ng batang babae ang lahat ng mga kalaro. Ang galing ninyong magtago. Pero, mas magaling akong taya. At diyan nagtatapos ang ating kwento. We learn as one, yes, we learn as one, together hand in hand. Ano ang pakiramdam ninyo pagkatapos ninyong mabasa ang ating kwento? Ano kamo? Hindi ko kayo masyadong marinig. Bakit hindi na lang natin daanin sa kanta ang ating mga sagot? Pagbilang ko ng 3, sabay-sabay tayong tumayo ha. 1, 2, 3. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya sa kwento ngayong araw, kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya sa kwento ngayong araw, kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Ang gagaling ninyong kumanta at kumilos, mga bata! O sige, maaari na kayong umupo. Ano pa ang iba ninyong naramdaman matapos basahin ang ating kwento? Ibahagi ninyo ito ngayon sa inyong mga kasama sa bahay. Lungkot? Galit? Gulat? O anuman, tandaan ninyong walang maling pakiramdam. Kaya, huwag kayong matakot magsabi ng totoo ninyong nararamdaman. O sige, bibigyan ko kayo ng 5 segundo para magbahagi. Ngayon, babalikan na natin ang ating kwento. Pero, teka, kailangan din natin ng tulong ni Teacher Mitch. Nasaan kaya siya? Teacher Mitch? Teacher Mitch? Nasaan ka? Mukhang alam ko na ang ginagawa ni Teacher Mitch. Nagtatago siya. Saan kaya? Tara, hanapin natin siya. Shhh. Tahimik lang tayo para hindi niya tayo marinig na dumarating. Pong Teacher Mitch! Nandyan ka pala sa likod ng pintuan ha? Ang galing mo, Teacher Al! Ang galing ninyo, mga bata! Ang bilis ninyo akong nahanap! Teacher Al, handa na akong pag-usapan ang ating kwento. Aba, nakinig at sumabay ata akong magbasa sa inyo. Magaling, Teacher Mitch! Ang ating kwento ay tungkol sa mga batang naglalaro ng taguan. Naalala ba ninyo kung kailan sila naglaro? Tama! Habang kabilugan ng buwan sila naglaro. Anong parte ba ng isang araw ang kabilugan ng buwan? Gabi ba kamo? Tama na naman!
bakit naman ninyo nasabing gabi ito? Aba, maganda atang laruin yan kapag gabi. Mas mahirap kang makita ng taya dahil medyo madilim ang kapaligiran. Aba, ang gagaling naman ninyong magsuri ng kwento. Dahil sa gabi lang natin nakikita ang buwan, Teacher Al. Di ba, mga kaibigan? Bakit naman kaya sa gabi naglaro ang mga bata? Pag-usapan ninyo sa bahay ang inyong mga haka-haka. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo. Ako, Teacher Al, may haka-haka. Ano yun, Teacher Mitch? Sa tingin ko, sa gabi naglaro ang mga bata dahil madaling magtago at mahirap makita sa dilim. Magaling, Teacher Mitch. Pero, hindi ba nakakatakot sa dilim? Para sa akin, hindi naman nakakatakot kung may sapat na liwanag mula sa buwan. Aba, kung walang buwan baka magkadapa-dapa lang ang mga bata habang naglalaro. Tama ka! Ang galing ng pagsusuri mo ng ating kwento. Sigurado akong may kanya-kanya rin kayong magagaling na pagsusuri na naibahagi, mga bata. Sino-sino nga uli ang mga kalaro ng batang babae? Sino ang una niyang nahuli? Naalala ko na! Si Isay! Nakita ng batang babae si Isay sa likod ng halaman. Sino naman ang pangalawa niyang nakita at saan? Sige, mga bata! Kayo naman ang sumagot. Ang gagaling nila, Teacher Al. Naalala nila na si Junjun ang pangalawang nakita ng batang babae at nagtatago ito sa likod ng drum. Aba, napakabisa ng inyong mga memorya. Maigi yan. Sino naman ang pangatlong nakita ng batang babae? Tama silang muli, Teacher Al. Si Donna ang pangatlong nakita ng batang babae. Nakita niya ang kaibigan sa likod ng bakod. Nagpapakitang gilas talaga kayo, ha? Tignan ko nga kung masagot ninyo ang tanong na ito. Sino ang pang-apat niyang nakita at saan? Pang-apat? Ano kanyo, mga bata? Hindi nyo maalala? Ako nga rin Pang-apat. Pang-apat. Teka. Wala namang pang-apat, Teacher Al. Wala nga. Binibiro ko lang kayo. Pero talagang kahanga-hanga ang inyong memorya. Ikaw talaga, Teacher Al. Pero alam mo, sang-ayon ako sa'yo. Ang gagaling ng ating mga estudyante. Ako naman ang magtatanong, Teacher Al. Sa huling bahagi ng kwento, nasabi ng batang babae na magagaling magtago ang mga kaibigan niya. Pero mas magaling naman siyang taya. Bakit kaya niya nasabi yun? May opinion ako, Teacher Mitch. Ano yun? Para sa akin, nasabi ng batang babae na mas magaling siyang taya kasi nakita niya lahat ng mga kaibigan niya kahit saan man sila nagtago. Kayo, mga bata, ano ang opinyon ninyo ukol dito? Ibahagi ninyo ito sa mga kasama ninyo ngayon. Tandaan ninyo na may kanya-kanyang opinyon ang bawat tao. At importante, napakinggan at respetuhin natin ang mga ito. Kahit pa hindi pareho ito sa ating sariling opinyon. Salamat sa pagbahagi ninyo ng sariling opinyon at sa pakikinig at pagrespeto ninyo sa opinyon ng mga kasama ninyo sa bahay. Bago tayo pumunta sa susunod nating gawain, mga bata, sabay nating basahin muli ang kwento. Handa na ba kayo? Handa na sila, Teacher Mitch. Sasabayan ko rin kayo, ha? Oo naman! Tara! Taguan. Kwento ni Ani Almario at guhit ni Jericho Moral.
Kabilugan ng buwan. Kay sarap maglaro ng taguan. Isay? Junjun? Nona? Pong Isay! Nakatago ka pala sa likod ng halaman! Pong Junjun! Andyan ka lang pala sa likod ng drum! Pong! Donna! Muntik na kitang hindi makita sa likod ng bakod! Ang galing ninyong magtago! Pero, mas magaling akong taya! Ang sarap talagang magbasa, no? Oo, Teacher Al. Hindi lang mga letra at salita ang natututunan sa pagbabasa. Nadadagdagan din ang kaalaman natin tungkol sa maraming bagay sa mundo. Isipin mo, may libro tungkol sa paborito kong laro na taguan? Tama ka, Teacher Mitch. Napakaraming natututunan mula sa mga libro at pagbabasa. Teacher Mitch, may tanong ako sa iyo at sa mga tagapakinig natin. Ano yun? Ano ang masasabi mo sa mga ito? Batang babae? Isay? Junjun? Donna? Ano ang mga pinagkapare-pareho nila? Batang babae? Isay? Junjun? Donna? Alam ko na! Aba! Mga pangalan silang lahat ng tao. Tama ka! Eto naman, halaman, drum, bakod. Mas mahirap yan ah. Pwede ba akong humingi ng tulong sa mga tagapakinig natin? Oo naman, sama-sama tayong nag-aaral dito sa programang ito. Mga bata, kung ang batang babae, Isay, Junjun, Donna ay mga pangalan ng tao, ano naman ang halaman, drum, at bakod? Narinig mo ba ang sagot nila, Teacher Mitch? Tama sila! Ang halaman, drum, at bakod ay mga pangalan ng bagay. Ang galing! May mga pangalan pala na para sa mga tao. May mga pangalan din para sa mga bagay. Tumpak ka, Teacher Mitch! At marami pang ibang klase ng pangalan. Pero sa ngayon, pag-aralan muna nating maigi ang mga pangalan ng tao at bagay sa pamamagitan ng isang laro. Ayos ba yon? Ayos na ayos, Teacher Al! Masaya kayang mag-aral sa pamamagitan ng laro. O sige! Magbabanggit ako ng mga pangalan ng tao at bagay. Kapag ang binanggit ko ay pangalan ng tao, gusto ko kayong tumayo. Kapag ka naman pangalan ng bagay, gusto ko kayong umupo. Handa na ba kayo? Nako! Mukhang masaya itong laro na to. Tara mga bata! Pati na rin mga guro, magulang at iba pang tagapakinig. Sali na! Unang pangalan, Nanay. Tumayo ba kayo mga bata? Magaling! Pangalawang pangalan, Lapis. Umupo ako agad. Eh kayo? Ensayo lang yung ginawa natin. Ngayon, mas bibilisan na natin. Guro. Teacher Mitch. Ako yun ah! Kamunti ka na kayong umupo ano? Nakakalito ba kapag mabilis? Kaya nyo yan! Basta, makinig lang kayong mabuti. Kung magkamali man kayo ng sagot, wala ring problema. Natututo rin kasi tayo sa ating mga mali. O,
tuloy na natin ang laro! Tuloy natin! Doktor! Blusa! Puno! Guro! Teacher Al! Papel! Ang saya ng ating laro kahit nakakapagod, Teacher Al. Kaya lang, patapos na ang ating programa para sa araw na ito. Kailangan na nating magpaalam sa ating mga tagapakinig. Hindi ko na malaya ng oras sa sobrang saya, Teacher Mitch. Bago tayo magtapos para sa araw na ito, bigyan muna natin ng 2 takdang aralin ang mga mag-aaral ng ikalawang baitang. Kunin ninyo ang inyong lapis at papel para maisulat ninyo ang mga takdang aralin ninyo. Ang una ninyong takdang aralin ay maglista kayo ng 5 tao at 5 bagay na nakikita ninyo sa loob at labas ng inyong bahay. Palagay ko, kung tumingin kayo sa labas ng bintana ay marami kayong makikitang mga tao at bagay. Maaari rin ninyo itong samahan ng mga guhit. Ang pangalawa ninyong takdang aralin ay maglaro kayo ng taguan kasama ang mga tao sa bahay. Aba, kahit nasa loob kayo ng bahay ay pwede pa rin kayong maglaro nito. Pwede kayong magtago sa kwarto, sa kusina, o kaya naman sa likod ng inyong nanay o tatay. Ang saya naman ng takdang aralin mo, Teacher Al! Mga bata, kuwentuhan ninyo kami sa susunod kung ano ang nangyari sa taguan ninyo, ha? At ibahagi rin ninyo sa amin ang listahan ninyo ng mga pangalan ng tao at bagay. Maraming salamat, mga estudyante, guro, magulang, at iba pang tagapakinig ng We Learn as One, ang radyo kong paaralan. Paalam! Hanggang sa muli! We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. Pagsubok man ay dumating sa ating buhay, laging may paraan upang tayo'y makapag-aral. Tara na't matutong magbasa at magbilang. 1, 2, 3, 4, ABC plus ay kasama. Kapit-bisig tayo na. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. Sa edukasyong hatid sa bawat tahanan, walang iwanan. Because we learn as one. Pangarap ay matutupad basta't laging magsumikap. Sa ating kamay nakalaan ang liwanag ng bagong bukas. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. Sa edukasyong hatid sa bawat tahanan, walang iwanan. Because we learn as one.